So, hello guys. So, the topic today is about curvilinear motion. So, this topic is under to the dynamics of rigid bodies. So, sa curvilinear motion, didiscuss natin mga normal and tangential acceleration. Guys. So, gets guys. So, sa tatandaan lang guys. So, kapag may curve kang ganito, halimbawa, may curve guys. So, ito yung daan. Let's say, wait lang no, nag-iisip lang po. Ay, wait. Let's say, pag ganito yan, pag ganito. Medyo pabilog yan, guys. So, wait lang no, speedrun lang natin para hindi kayo mainip. Yan, kurbada yan yung daan. Diba, dediretso kang ganyan. So, wait lang. Ang tangential acceleration, guys, is always tangent to the velocity. So, halimbawa, yan yung velocity mo. So, lagi mong tatandaan ang tangential is nakapatong din siya sa velocity. Gets? Kung saan papunta yung velocity mo, doon din papunta yung tangential acceleration mo. So, denote yan ng dv over dt and ang normal acceleration guys is what? Is papasok to sa curve towards, no? So, ano ba yung curve? Diba ito yung curve? So, yan yung curve. Ibig sabihin, yung point na yan guys, papasok sa curve. Tapos yung tangential is always tangent to the velocity. So, sana naintindihan nyo. So, paghanap ng theta, ito lang, arctan an over 80. So, pag sinabing total acceleration or magnitude of an acceleration, ito yung gagamitin formula. Ito, yan, yung binax ko, boy. Tapos, yan yung pinapahanap na, ito pa yung formula gagamitin. Tapos, ito, is the total. Tapos, total to, no? Tapos, ito yung tangent ay normal at tangential. So, gets guys, sana hindi kayo naguguluhan. So, tapos, take note guys, travels at a constant speed. The 80 is always 0, no? Gets? So, wait. May nakalimutan tayong formula. May tinatawag tayong radius of curvature. So, ito yung radius of curvature, yung formula niya. 1 plus y prime squared, then the quantity of raised to 3 all over 2 over y double prime. Ang y prime is the first derivative, ang y double prime is the second derivative. Saan makukuha yan? Halimbawa, may curve kang ganito. Parabola, pataas. Pero siyempre, given sa curve, ay given sa mga tangential is isang curve lang. Ito lang. Itong point na to. So, let's say yung curve na to, guys, is y is equals to 10x squared. Ito yung y mo nun. Kukunin mo yung first derivative at second derivative. Tapos, plug and play mo na lang nun sa formulang ito. So, mamaya, mas maintindihan yan pag na-discuss natin ang first problem. So, let's proceed. Tatandaan nyo kapag normal ay papasok to sa curve. Pag tangential ay nakapatong to sa velocity. O, game, gets. So, problem number 1, boy. A race car C travels around the horizontal circular track that has a radius of 300 meters. Ito daw yung radius, 300 meters. Ibig sabihin, ang radius niyan na 300 meters is tumatayo din itong radius of curvature. No, kapag given ka ng radius, siya din yung nagre-represent ng iyong radius of curvature. Pag halimbawa, wala siyang given na radius, ang given is curve. Etong curve na to, may matic is given ito ng isang equation. Let's say 10x squared. So, doon mo gagamitin yung formula na 1 plus y prime, then square 3 halves all over y double prime. So, gets guys, kapag given ka na radius, yung radius mo ay magre-represent ito ng radius of curvature. So, sana naintindihan. So, ang 300 meters is ano? Radius of curvature na yun, boy. So, radius yan. Yan yung radius mo. Yan din yung nagre-represent na radius of curvature mo. So, ang radius of curvature is nire-represent niya yung letter P, no? Rho yung tawag dyan. So, sana naintindihan niya ito, rho. Wait lang. Okay.
if the car increases its speed. So, yung car daw is nag-i-increase ang speed niya at a constant rate. So, ito yung AT. Hindi yan yung acceleration na AN or A. So, ito ay AT. Bakit? Pag sinabi sa problem boy, increases its speed at a constant rate, pag nabasa mo yan guys, matik ito ay tangential. Bakit? Kita mo yung coaching to, boy. Ang velocity niya papunta dito. Matik, di ba? Wait lang, no. Binubura ko lang, boy. So, ito yung... Wait lang na. Ayaw matuwid eh. Ayan. Ito yung velocity mo. So, ano sinabi ko kanina? Ang acceleration ay tumutulong ito sa velocity upang mas mapabilis pa. So, ibig sabihin nito, yung acceleration mo is nakapatong siya sa velocity. Ito yung tangential, no boy. Pero pag sinabi sa problem, find the total acceleration, gagamitin mo na formula ganito. AT squared plus AN squared, no? Gets? Wait lang, no boy. Binubura ko lang. Starting from rest, boy. Starting from rest ang velocity mo. So, wait. Determine the time needed to reach an acceleration of 2 meter per second squared. What is the speed at this instant? And the speed. Ito yung initial mo. Initial to, boy. Ang tinatanong yung final velocity mo at yung time na makukuha mo when you reach the acceleration of 2. Itong given na 2 na to, guys, is what? Ito yung total mo. Wait lang boy. Ito yung magiging total mo. Total yan, total. Ang total acceleration na formula AN squared plus AT squared, diba? So, ibig sabihin guys is ano? Etong A squared is equals to AT squared plus AN squared is same lang nito, diba? Pag square both sides mo yan, boy, matatanggal lang yung square root. Sana gets nyo yun, guys. So, gets yun, di ba? Oh, wait lang, boy. Chill. Oh, yan. So, yung A mo, given tayo, which is 2. Yung 80 tayo, 80 ba? Given ba tayo? Yes, given tayo, which is 1.5 plus. Ano ba yung formula natin sa AN? Ang formula sa AN is equals to V squared all over rho, di ba? AN is equals to V squared all over rho. So, yung V squared dito, guys, yung velocity na gagamitin sa normal, guys, is always final. Always final, no? Kapag nilagay mo dyan 0, kasi ito yung kinaya mo, 0 yung given, sinabi mo sa problem, yung rho mo, kahit 300 dyan, magiging 0 pa rin yung 8 AN mo. Gets, which is ayaw natin mangyari yun. So, dapat yung velocity mo is final. So, final dapat palagi to. Palagi. O, gets. So, VF is equals to what? Cross multiply mo lang yan, boy. AN times natin sa rho. VF. Yung AN, boy. May AN na ba tayo? AN. Wala tayong AN. AN times rho yan, di ba? Wala naman tayong AN. Saan sa tayo kukuha ng AN? Dito. So, may AN squared dyan, di ba? So, anong gagawin mo? Lipat mo lang to sa kabila. Ang 2 squared is katumbas niya, 4 minus 1.5 squared. Nilipat ko, kaya naging negative sign na. Walang papalito, boy. Tapos, AN squared dyan. So, anong gagawin ko? Ay, sorry. Hindi pala ganyan. Square root ko pala. Square root ko yan, boy. Matatanggal to, matatanggal. So, AN is equals to what? 4 minus 1.5 squared. O, ano answer dito, boy? Wait lang. Wala pala ako calculator dito. Wait lang no, guys. Calculator ko lang sa cellphone ang gagamitin ko. 1.
1 point. Ito na lang, gagamitin ko. Square root of 7 all over 2 meter per second squared. Or, pwede lumabas sa calculus mo, 1.323 meter per second squared. So, gamitin lang natin 1.323. So, yan yung AN natin, di ba? AN ang 1.323. So, ito, palitan ko lang na 1.323 times natin ng 300. Ang 300 is may unit na meter. Tapos yung AN may unit na meter per second squared, di ba? So, na yun. Times 300. Okay. So, meter squared per second squared. Wait. Ayusin ko lang, sorry. Di kasi tayo naglagay ng units eh. Pero okay lang yan, kahit sa quiz wala na. Kahit walang units, boy, 1.323 meter per second squared to. So, meter per second squared. Tapos, yung ang tawag dito, yung rho, ito, VF. Ang formula niyan, di ba, yung AN, guys? VF all over rho. VF squared. VF squared. Sorry. That is VF squared. So, ang formula natin for AN is what? Wait lang no, guys. Ito to. Yan. Nakalimutan ko yung squared, sorry. So, ito, VF squared, diba? So, may squared yan dito. So, kung magpo-proceed tayo, lagyan mo lang na square root yan. AN times rho. Wala to. Square root yan. Yan, gets. So, VF is equals to square root of 1.323 times natin ng 300 meters. So, VF is equals to what? Wait lang, boy. 1.323 times natin ng 300. 9.922. 19.922 meter per seconds. Depende yan kung anong gagamitin mo. Kasi, ang 1.323, di ba pares lang yan ng square root 7 all over 2. Pag yan yung ginagamit mo, ang lilitaw na sagot, ganito. Pero same lang naman. Nagkaroon lang na maliit na diferensya. Gets? So, VF. Meron na tayong VF. Next, ang tinatanong is the time. Saan tayo kukuha ng time, boy? Dito. V squared all over rho. So, yung V squared, AN, is equals to, ang rho is 300 meters, boy. Eto, saan natin kukunin to? Sa VF is equals sa VI plus AT. Hindi mo pwedeng ilagay dito, guys, is 0. Huwag mong gagawin yun. VF is unknown. VI is 0. Sinabi sa problem, 0. Tapos yung A mo nun dito, guys, palaging AT. 1.5 T times T. Gets, guys? Yung 1.5 galing yan sa value ng 80. Ito, sinabi sa problem, di ba? At a constant rate of 1.5 T. Ito, to. Ayan, 1.5 lang. 1.5 po. Sorry, wala palang T. So, 1.5. So, 1.5 times T is 1.5 T. So, BF yan. So, lagay ko lang dito, 1.5 T. Kaso, nakasquare sa formula, yun, no? AN is equals to 1.5. Lagay mo sa calculator yan, boy. Wait lang. 0.075 T squared. Yan yung value natin ng normal acceleration. Yan tinatanong sa problem, find the time, di ba? So, paano natin makukuha yung time na yan, boy? So, makukuha natin yung time na yan by what? A squared, AT squared plus
n squared, di ba? Yung a natin is what? 2 squared. Tapos yung 80 natin, ano yan, di ba? Is 1.5 squared. 1.5 to boy, 1.5. Plus, ano yung an natin guys? Ito, 0.0075t squared, tapos may squared pa. Kasi yung an natin is 0.0075t squared, di ba? Kaso may squared ka pa, squared. So, sana naintindihan mo, boy. So, ito, ang 2 squared is 4 minus 1.5 squared, lipat na natin, no? Tapos, ito, guys, wait, ito. Paano yan, boy? Sige, equals ko muna para lahat makasabay. So, may squared yan. Distribute ko na yung squared, no? So, yung t, magiging 4 yan. 2 times 2t raised to 4. So, bali, 4 minus 1.5 squared all over 0.0075 squared is equals to t raised to 4. So, fourth root mo yan, boy. Fourth root. Wait lang. Ayaw gumalaw ng mouse ko, boy. Wait. Ayan. Magka-cancel tong root. So, bali ano mangyari? Ang t is equals to fourth root down ng 4 minus 1.5 squared all over 0.075 squared. So, sulat mo lang sa calculator yan, boy. Sorry guys, no? Medyo sabog na eh. Nantok lang, boy. So, game. Wait lang, guys. Kinakalki ko lang, boy. .281 seconds, boy. So, that's all, guys, for the number 1. The final velocity and the time. Sana nakasabay, boy. Oh, the boxes travels along the industrial conveyor, boy. So, along the industrial conveyor that starts from rest, if the box starts from rest at A, so wait lang. And increases its speed, that is 80. 0.2 t meter per second squared. Where t is in seconds, determine the magnitude of its acceleration when it arrives at point B. Oh, ano yung tinatanong, boy? Yung acceleration, boy. So, game. Ang 80 given tayo, 0.2t. Kaso anong tinatanong? Yung total acceleration when it reaches at point B. Gets? So, kung makapansin nyo, guys, 80 is equal sa dv all over dt. Madalas, sa mga problem na ganito, kapag given ka ng initial velocity na 0, tapos yung isa mong given pa na 80 is with variable, which is the time, guys. Ang madalas na ginagawa, ganito. Nagkakaroon ng integration. So, yung 80, palitan natin ng dv over dt, 0.2t. So, cross-multiply mo lang, boy. So, integrate mo both sides. Ayan, no? So, ano lalagay mo dito? 0. Yan yung madalas na given, which is 0. To v. Tapos 0 to time. So, hindi ko na i-highlight paano i-integrate to ng mano-mano. So, t squared all over 2, di ba? Gets? So, 0.2 over 2 is equals to what? 0.1 t squared. So, gets? Kaso, anong pagkakaalala nyo sa rectilinear with variable acceleration? V is equals to ds over dt. So, yung v, palitan lang natin. Ito, palitan mo lang to, boy. Kita nyo yung binilog ko, boy? 0.1 t squared dt. Cross-multiply na ako agad, no? Kumbaga, ganito yan. 0.1 t squared. So, tanggalin ko lang to. Cross-multiply mo. Ito yung magiging kalalabasan. Gets? So, integrate mo both sides yan, boy. Yung starting matic 0 yan. Yung time 0 din. Yung t with the unknown time. Yung s, ano lalagay mo sa s? At when it arrives at point B, sabi, di ba?
Wait lang. And it arrives at this point. So, paano yan? So, ito ay 3. So, ito ay, paano mo ito makukuha? Itong kurbadang ito. So, that is the circumference. 1/4 of the circumference. Ito yung circle. Hinati mo to. Wala to, wala to, wala to. So, ito lang kailangan mo. Ito. Kita mo yung sinid ko, boy. Ito, kita ba? Ito, yan lang kailangan mo. Ibig sabihin, wait lang, no, ayaw mapalitan yung ballpen eh. Ito ay 1/4 lang ng circumference ng circle. Ang circle is equal sa 2 pi r. Ang circumference na circle. So, kumbaga, ang S natin dyan is 3, starting 3, plus yung circumference na to, 1/4 ng 2 pi r. Ano yung r, boy? It's 2. Yung r, radius yun, no? Circumference of the circle is 2 pi r. Gets? So, dahil kang kailangan lang natin, boy, is 1/4. So, ta-times lang natin tong lahat ng 1/4. So, 1/4 times 2 pi r. So, ito yan, 1/4 times 2 pi r. So, S equals to, wait lang, boy. Calculator ko lang, men. 6.142. 6.142. So, yung distance travel niya at point B is 6.142. Yun yung upper limit natin sa sa S. So, 6.142 is equals to 0.1 t squared all over cube. Cube pala yan, sorry. 3 times 6.142 equals sa t cube. Divide na natin ng 0.1. Gets ba yan, guys? Walang papalito, no, boy? So, ito, paano ko ito nakuha? So, S, integral ng ds is, di ba, S lang. Tapos with upper and lower limit is equals to 0.1 cube t cube with the 0 to t. So, sana na-get. Lahat ng S, palitan ng 6.142. Minus mo na ng 0. Lahat ng t, palitan ng t. Then, minus mo sa 0. So, ito magiging kalalabasan mo, boy. Gets? So, cross-multiply mo yan, boy. Pag nag-cross-multiply mo na, since cube root to, ay naka-cube. So, cube root mo lang both sides, cancel, cancel. Ups, hindi to maka-cancel, no? Sorry, na-cancel ko din. Cancel, cancel. So, that time is cube root daw ng 6.142 ng 3 all over 0.1. So, wait lang, boy. Calculator ko lang. 5.690 segundo. 5.690 seconds, guys. Ano? Gets? So, gets, boy? So, gets. So, wait. Let's read the problem again. Magnitude of the acceleration when it arrives at point B. So, magnitude of the acceleration. Ang tinatanong pala, magnitude of the acceleration, hindi time. Sorry. So, hindi ito ibabox, no? Huwag nyo ibabox yun. So, magnitude of the acceleration is what? Given tayo ng AT. Given tayo ng AN. So, paano yan? Using this formula, plus AN squared. Yung AT, saan natin makukuha? Di ba given tayo ng equation? 0. Wait lang, no? Yung mataas. Ito. Wait. 0.2t. So, 80 is equals to 0.2. Tapos yung t, ito, 5.690 lang, boy. So, sana nakukuha nyo, guys. Sana pumasa na kayo, guys. O, 1.138, boy. Ang sakit na ng likod ko. Yan yung 80 natin, no? Ito yan. Ito, meron tayong 80. Yung AN naman yung wala pa. Tapos ito, meron na. Tapos makukuha mo na nun to, di ba? Gets? So, yung AN, paano? So, saan ka titingin ng AN yan po? Dito. O, yung AN.
Ang AN is V squared all over rho, di ba? Ang formula niyan, di ba? V squared all over rho. Yung rho, meron ka na, matik 2 yan. Alam mo yan, radius yan eh. Ito yan, oh, 2. Ay, wait lang, umangat yung ito, 2. Ito, 2. Kita ba yung inarrow ko? 2. Yun yung radius mo, boy. Sana naintindihan mo, boy, radius mo. 2, ano sinabi ko, pag radius of curvature, minsan nire-represent yan ay yung radius mismo. So, 2. So, paano mo makukuha yung velocity? To, paano mo ito makukuha? Binilog ko, guys. Makukuha mo yun using this one. 0.1 t squared equals to v. Gets? So, yung v, 0.1. Yung t squared, 5.690. Tama ba? Oo, tama. Velocity is equals to what? 3.238. So, yan na yung velocity mo. Final na kagad yan, guys. So, substitute mo na lang. So, 3.238 all over rho, which is 2. Then, naka-squared. AN is equals to what? 5.242 meter per second squared. So, yun na lang, guys. Plug and play na lang to, boy. AT, eto. Tapos yung AN, eto. So, tapos na yun, guys. Lagyan mo na lang ng squared plus 5.242 squared. So, A is equals to what? 5.364 meter per second squared. 5.364, no? 5.364. So, sana naintindihan nyo, guys. So, let's go, boy. Proceed na tayo ng problem number 4. Ay, problem number 3 pala tayo. Sorry. So, akala ko problem number 4 na. So, 3 muna tayo, guys. So, game for the number 3, if the car passes point A with a speed of 20 meter per seconds. So, and begins to increase its speed at a constant rate of 180. So, may velocity tayo. Tapos may 80 tayo. 0.5 meter per second squared, boy. Determine the magnitude of the car acceleration, boy. So, when the S is equals to 101.68, no? So, given tayo ng S, guys, S. So, hindi natin alam, guys, na yung 20 meter per seconds ba ay initial or final, di ba? So, ganito yan gagawin natin yan dyan, boy. So, to identify if the given velocity is final or initial, kung mapapansin nyo, yung S is sumisimbolo ito ng distance, nagre-represent ito ng distance. So, kung makikita nyo, yung mga formula ng rectilinear, ito lang, di ba? Tapos, S equals to VIT plus 1/2 ng 80 squared, di ba? Ganyan yung mga formula na natin. Ito, magagamit ba natin to? Hindi, kasi wala tayong given time. Ito, magagamit ba natin to? Hindi, kasi wala tayong given na time. So dito, magagamit ba natin to? Yes, magagamit natin yan kasi meron tayong given na A at saka S. Yung VI squared, meron din tayo. So makakuha tayo ng VF. Matik yung VI squared mo, boy, ay 20 meter per second. So makakakuha ka ng VF. VF, which is magagamit natin yan sa formulang VF squared all over rho. Diba, guys? Gets? So, burahin na natin. So, game, proceed na tayo sa ating solvings. So, game. VF squared. So, yung VF squared, gawin ko na kakagad ng ganito, no? Squared ng VI squared plus 2AS. VF square root. Ito ay, yung VI is nagre-represent ng 20 meter per second squared plus 2. Tapos yung acceleration is 0.5. Tapos yung S is 101.68, di ba? So, VF is equals to what? Oh, wait lang, boy. So, 22.398 meter per seconds, boy.
Gets, that is the VF. Kaso sa problem, ang given is AN V squared. Yan yung formula, di ba, rho? Saan ka kukuha ng rho? So, kukuha ka ng rho using this formula, guys. Kasi given tayo ng equation. Ito yung tinutukoy ko na equation, guys. So, y. So, from the problem, guys, ay from the formula, y prime at y double prime. Saan ka kukuha niyan, boy? Ito yung y mo. Kunin mo yung first derivative niyan. 60. Oops, sorry. First derivative ng constant, 0. Ito ay what? Negative 2 all over 625x, diba? So, y double prime is negative 2 all over 625. So, yung x mo is representing as 0. So, yung x mo, palitan mo ng 0. Kung 0 yan, guys, wait lang, no? Ulitin ko, negative 2 all over 625. Kung 0 yung x mo, ito. Kung 0 yung binilog kong yun, guys, so 0 na rin to. Ibig sabihin, ang y prime mo ay 0 lamang. Pero ang y double prime mo is negative 2 all over 625. So, plug and play dito. 1 plus y prime is 0, then squared 3 halves over y double prime, negative 2 all over 625. So, 312.5. So, mapapansin nyo, guys, negative. Negative ilalabas dyan. When solving a radius of curvature, always take the absolute value. So, magiging positive 312.5. So, gets, guys? Palaging positive values yun, guys. So, sana naintindihan nyo, guys. So, AN, boy, ano ang B squared is 22.398. Tapos, lagyan mo na ng squared. All over rho, 312.5, diba? So, AN is equals to 1.605 meter per second squared. So, gets, ano yung 80 mo, boy? 80 mo. Ito, 0.5. Saan galing yan, boy? Ito. AN, 1.605 squared. Plus AT, 0.5 squared. A is equals to 1.681 meter per second squared. Determine the magnitude of the acceleration. Ayan o, guys, wait lang. To determine the magnitude the acceleration. Ibig sabihin yan yung final acceleration. Dito mo yan makukuha using this formula. O kaya pag sinabi sa problem, determine the total acceleration, total magnitude of acceleration. Ibig sabihin, ito yan. Ito yan. Ito nakabilog, guys. Gets? Ito. O, sana naintindihan nyo, guys. So, let's proceed for the next problem, boy. O, number 4, pare. At a given instant, boy, the train engine has a speed of 20 meter per second. So, yung 20 meter per second mo dyan, ay final ka na kaagad dyan. Oops, sorry. Final na kaagad dyan. Bakit? Kasi, wala naman tayong makukuha using this formula, di ba? Wala naman tayong distance S. Wala din tayong given na time para makompute using this formula. Di ba? Wala tayong ganyan. Wala tayong time, guys. Wala tayong time, wala tayong S. So, ibig sabihin yung 20 is kaagad final velocity yan. So, sana naintindihan nyo, guys, to identify your final velocity is initial or final. Sana naintindihan mo, boy. Gets, mga master? So, gets. So, ang BF, so, ganito yan. Ganito daw yung arrow, diba, boy? Tapos, meron pang arrow na blue. Yung arrow na blue, eto, kita mo yan? Yung ginuhitan ko sa picture, boy. Kita mo yan? Anong sinabi ko? Ang arrow is towards the curve. Inside the curve. AN, yan, matik. Diba? Ito yung curve mo. Papasok yung isang acceleration, which is yan yung AN. Tapos, ano sinabi ko kapag velocity? Tangential siya doon sa velocity. Ano sinabi ko? Kasi pag tangential acceleration, tangent siya doon sa velocity. So, ito yung velocity mo, diba? Wait lang, boy. Ito yung velocity mo, diba? So, yung velocity na yan, guys, may nakatangent dyan.
Yung velocity mo, yun. Yun yung nasa print mismo. So, ito yan. Meron tayong 80. So, gets, guys? Tapos, wait lang na pakatutok ko, boy. Itong kulay green. Ito yung velocity mo, which is 20, di ba? So, ano yung tinatanong? Wait lang, tinataas ko. Determine the rate increase, it's the train speed and the radius of curvature. So, radius of curvature is unknown and the rate of the train speed. Pag sinabing rate increase in the train speed. So, yung rate, ibig sabihin niya, yan yung value ng tangential acceleration mo na kung saan tumutulong siya sa train upang mapabilis ang kanyang velocity. Pag may nabasa kang rate. So sana naintindihan nyo guys. So, 80 is still unknown. Boy, sana naintindihan mo kapatid. So, ito yung AN natin, di ba? Alam naman natin bakit yung AN yun. Kasi nasa loob siya ng curve. Tapos ito yung 80 mo, which is tangential. So, the velocity. So, meron tayong given angle 75, boy. So, saan natin makukuha yung 75 na yan, boy? So, ganito yan, boy. Wait lang, boy. Paka-explain ko ng mas maayos para lahat tayo ay ating maintindihan. O yan. So, meron tayong tinatawag na ano, di ba? Sa forces ng SRB, meron tayong F of Y and F of X. So, to get the final resultant forces, di ba? Ito yan, yung dito yan. Ganun din dito, guys. Yung final resultant ng acceleration is yung dito. Gets? So, ito yung A natin. Tapos, yung angle na to, yan yung representing 75 degrees. So, head to tail, guys. Head to tail. Yung head nito, guys. Oops, sorry. Yung tail pala nitong color blue na arrow is ididikit natin siya dito sa ulo ng letter A. Wait lang, ayaw mabura. Head to tail. So, ito na yung represent natin ng AN. So, yung AN na to, guys, is tatanggalin ko na, no? Itong AN na to, tatanggalin ko na yan. Kasi ito na yan, yung AN na yan. So, sana naintindihan nyo. Head to tail, boy. Polygon method. So, anong tinatanong? Yung 80. Paano natin makukuha yung 80? Using what? Cosine. Cosine of 75. Kasi ito niyan yung wait lang na po. Palitan natin yung kulay. Ito yung nagre-represent natin ng right triangle. Bakit? Kasi ang right triangle, yan yung wait lang, nagloloko. Yan, yung right triangle na yan, guys. Ito yung nagre-represent ng hypotenuse natin, di ba? Which is yung hypotenuse natin, yun yung kulay orange. Ganun dito sa forces. So, alam ko na alam nyo na yun, guys, cosine. Cosine 75 ka. Adjacent is 80. All over hypotenuse. Which is hypotenuse is what? 14. So, yung letter A na to is 14. So, 80 is equals to 14 cosine of 75. So, 80 huwag nyo kalimutan yung unit, no, guys. So, yan na yung 80 natin, boy. So, yung AN, V squared all over rho. So, yung V squared natin is 20. Over. So, kailangan natin dito yung rho. So, AN. So, paano natin makukuha yung value ng AN, guys? So, makukuha natin value ng AN since ito yan. So, sine na to. Sine daw ng 75 is equals to AN all over hypotenuse which is 14. AN is equals to 14 sine 75. Sine 75 yan, boy. So, answer daw ng AN is equals to 13.523. 523 yan, guys. Pangit lang sulat ko. Rho is equals to 20 squared
13.523. Oh, using your calculator, insert mo yan, boy. 29.579 meter. So, gets? Sana naiintindihan nyo, boy. So, ito na. Doon na tayo sa isa, yung pinakamahirap i-discuss. Matagal-tagal to, boy. So, the motorcycle is traveling at 1 meter per seconds, no? Wait lang. Okay. 1 meter per second. Of seconds lang to, guys. If the speed is then increased at 0.1, so nag-increase siya. So, yan yung 80. Increase. So, yan yung 80 na tumutulong sa velocity. Determine the speed of the acceleration at the instant the time is 5. So, pag kinuha ko yung derivative nito, which is x lang, di ba? First derivative. Second derivative is what? 1. So, ang kailangan lang natin kunin dito, yun yung value ng x. May value ba tayo ng x dito from the given problem? Wala, di ba, guys? So, kung wala tayong given problem from the sa problem na to, wala tayong given x, paano natin masosolve yan? Since ang kailangan lang natin dito is 1 plus y prime squared over 3 halves over y double prime. So, yung y prime mo, wari, ilalagay mo is x, tapos is squared. Hindi natin masosolve yan, boy. So, anong gagawin, boy? Diyan na tayo hahanap ng point ng curve. Paano tayo makakahanap ng point ng curve? Using the length of the arc. Meron tayong formula sa length of the arc, boy. Wait lang. S 1 plus y prime squared, then integral. So, sana na-gets nyo, guys. So, yan lang tatandaan mo. Square root daw ng 1 plus y prime squared. Yan yung length of the arc. So, ano nga ba yung purpose ng length of the arc, boy? Length of the arc, ang purpose niyan, guys, it's to find the point of the graph. So, anong graph natin? 0.5. So, makakahanap tayo ng point ng graph. Let's say yung motorcycle at the time is 5 seconds is nandito. So, ano yung point na to? Ano yung haba nito? Which is yan yung value natin ng x. Ano yung angat? Yung taas niyan. Yun yung value natin ng y. So, paano natin makukuha yan? Using this length of the arc. Length of the arc to find the coordinates of the graph. No, of the curve pala. So, determine the speed and the acceleration at the time is 5 seconds. So, S. Paano natin makukuha yung value ng S? Using this S, VIT plus 1 half ng t squared. S. Anong VIT natin, guys? Is 1. Yun yung VI. 5. Yung time, seconds. Plus 1 half ng A. 0.1. Tapos yung T. 5 tapos squared, diba? S equals to 6.25 meter. So, yung S natin is 6.25 meter. Equals sa integral ng 1 plus, anong y prime natin? Kasi x. Tapos naka-squared lang yan, boy. So, anong nilalagay natin limits dito? 0, yun yung starting. Wait. 0 yung starting until this point, which is x. So, 0 to x. So, pag nagsusolve tayo ng definite integral, yung may mga limits. Ito, limits to, di ba? Limits yung mga yan, di ba? So, pag nag-solve tayo ganyan, huwag nyo munang isipin yung limits. So, isipin muna natin na wala itong limits. Kasi yung limits, upper limit minus lower limit lang yan, di ba? So, ito muna isusolve natin. So, paano natin masusolve yung ganyang klaseng problem, guys? So, may dx yan. Using what? Di ba, dati, batak na tayo sa integral. So, matik, yung mga ganyang klaseng problem ay tinatry ko solve yan, di ba? So, paano tayo tatry ko solve? Kapag positive kasi, x equals to
A tangent theta, di ba? Kapag negative, meron naman tayong negative. Yun yung pagkakalam ko, A sin theta yun. Tapos pag tatlo yun, di ba? Di ko alam kung A sin theta yun o A cosine theta yung negative. So, pero pag basta yung tanda ko dito, pag positive is x equals to A tangent theta. Kasi yun yung madalas ginagamit eh. So, x, ano yung A natin? Yung A is the constant tangent ng theta. So, the derivative of this is what? Dx equals to, derivative nito is secant squared theta. D theta. So, sana naintindihan nyo. Oh, 6.25 boy. So, integral daw na square root ng 1 plus x is tangent of theta squared. Pinapalitan ko lang to. Dx. So, ang 1 plus tangent squared theta is equals to what? Ilan to? Secant squared theta yan, di ba? Using Pythagorean theorem. Secant squared theta. Kaso, wait lang. Yung dx mo pala is what? Secant squared theta din. D theta. So, gets? Ano yung square root ng secant squared theta? Di ba matatanggal lang to? So, mayroon tayong matitirang isang secant theta, di ba? So, sana naintindihan. So, meron pa tayong matitirang isang secant theta. Pag tinimes natin to, magiging to secant cube, di ba? Oh boy, gets? So, eto, paano natin solve to? Medyo mahirap to. Hindi to kaya ng USAP, kung ano-ano pa man. Ito ay IPP, integration by parts, secant squared theta, secant theta, d theta, boy. So, ano ba yung formula ng IPP? UV minus integral of P du, boy. Yung U, pipili ka dyan ng U. V, dV. V du. Wait. U muna. So, ano yung pinakamagandang kukunin na U dito, boy? Is yung matic is yung ano, pinakamadali. Secant. Yung V natin dyan, boy. Wait. Kunin muna natin yung du nito. Secant theta, tangent theta, di ba? D theta. Yan yung du natin, di ba? Derivative ng u, guys. Derivative ng secant theta is ito, di ba? So, uv minus, so v, dv is equals sa, yung dv, ano pipiliin natin sa dv? Yung dv na pipiliin natin, yung may integration. Ano ba yung integral ng secant squared? Theta, d theta. So, integrate mo lang yan, guys. So, integral ng dv is v. Secant squared theta, anong integral ng secant squared theta? Tangent theta. So, 6.25 is equals to what? U, secant theta. D, uv, v. Ano yung v? Tangent theta. Minus the integral of v, tangent theta. Du, secant theta, tangent theta, d theta. Ito, kinaya ko lang to. U, v, v, du. uv minus the integral of v du. So, sana naintindihan nyo, boy. Pag pinag-times natin to, ay makukuha natin ay tangent squared, di ba? Ano ba yung tangent squared? 1 plus tangent squared theta is equals to secant squared theta, di ba? From the Pythagorean theorem. So, lipat natin to. Tangent squared theta is equals to secant squared theta minus 1. So, 6.25. Secant theta, tangent theta, minus the integral of tangent squared theta. Ito. Is equals to secant squared theta minus 1. Daw ng secant theta. D theta. So, sana naintindihan nyo. So, distribute nyo to isa-isa, guys. Secant
square theta distribute dito. So, magiging secant cube theta d theta minus integral. Kaso, minus, madidistribute yan isa-isa. So, magiging positive to. Secant theta d theta. So, mas sana marunong pa kayo mag-distribute. Kung ano mapapansin nyo, guys, naulit yung secant cube theta. Pag in-integrate natin, ganun pa rin yung lalabas. So, ibig sabihin, guys, pag naulit siya, guys, double loop to, di ba? Secant theta tangent theta minus integral daw na secant cube theta d theta plus secant, sige, integrate ko na to. Anong integral na secant theta, guys? Ano integral nito? Diba ln? Ano ba yung ln? ln yun, boy. Plus ln daw na secant theta plus tangent theta. Pag naulit yung isang equation, ito, katulad yan, secant cube, ibig sabihin, maglo-loop yan. Ito, babalik yan dito. Secant cube theta, pag nilipat ko to, magiging positive secant cube theta, d theta. 1, may invisible 1 yan, pati dito. So, ibig sabihin, guys, 1 plus 1 is 2. So, dalawang secant cube theta, d theta is equals to secant theta, tangent theta, plus ln of secant theta plus tangent of theta. So, sana naintindihan, boy. So, wait lang, ayaw lumabas yung ballpen ko. Ito, meron tayong 2. So, divide mo lang ng 2 yan, boy. So, cancel. Yung 2 na to, mapupunta yan dito. Wait lang. Secant theta. Lagyan ko na lang ng bracket. Tangent theta plus ln of secant theta plus tangent of theta. So, yung 1/2, distribute mo yun isa-isa, pero hindi ko na di-distribute. So, ibig sabihin, yung 1/2 is equals lang yan doon sa 6.25, boy. So, cross-multiply mo yan, boy. 2 times 6.25. Theta tangent theta plus ln of secant theta plus tangent of theta. Yan, boy. So, 2 times 6.25, boy. Ilan to? 12.5. Theta. Ay, wait. Huwag ko na re-write, boy. Burahin ko na lang to. 2 times 6.25 is 12.5. So, ano pa yung susunod, guys? Diba kapag nagta-trigo-type tayo, kino-convert natin yung isang algebraic into trigo. Trigo into algebraic ulit. So, yung trigo na to, gagawin natin algebraic to. Paano, boy? So, meron tayong x is equals to 1 tangent theta, diba? Kanina, saan galing yan, boy? Dito, oh. Dito. So, divide mo lang ng 1 yan, boy. So, tangent theta is equals to x all over 1. Opposite over adjacent. So, ito yan. Opposite over adjacent. Yung dito is x squared plus 1 squared. So, 1 squared is still 1. So, 1 pa rin to, boy. Pythagorean theorem lang nito. Tsaka to. So, makukuha natin yung ito. So, sana naintindihan, boy. Kahit recall nyo lang, basic. Huwag nyo na masyado yung focus yung mga ganito, guys. So, wait. Game. Secant theta. Ang secant theta is what? Hypotenuse all over adjacent, di ba? Ano yung hypotenuse natin, boy? Square root of secant squared. Ito yan. Yung adjacent natin is 1. So, susulat na lang natin dyan is 1. Square root of x squared plus 1. Sana naintindihan nyo. Tapos yung tangent theta, guys, is equals to what? So, 1 lang to. Disregard lang yan. So, magiging x na lang. So, sa madaling salita, 12.5 is equals to secant theta is square root of x squared plus 1. Times natin ang tangent theta, dito na lang, x. Plus ln of secant theta is what? Ito. X squared plus 1 plus the tangent theta is x. So, sana naintindihan nyo. Boy, kaso,
kanina may limit tayo, di ba? From 0 to x. So, dito natin ilalagay yan. 0 to x. So, lahat ng x, palitan natin ng x. So, lahat. Let's say, naka-x na yan. So, x squared plus 1 plus ln squared of x squared plus 1 plus x. So, ma-minus lang natin yan sa ano? Sa lahat ng x, gagawin natin 0. So, minus na natin. So, wala na to. Kasi anything like multiply to 0, 0 pa rin. So, wala na to. So, anong natira? Yan na lang natira, di ba? Ito. So, yan na lang natira. So, paano natin solve yan to find the value of x, guys? So, medyo complicated yan. So, ganito natin gagawin yan. Huwag nyo shift solve. So, ganito yan. Trial and error, boy. O yan, boy, trial and error. So, paano i-trial and error yan, boy? So, isip ka na number ng x na dapat ay katumbas niya is magiging 12.5. So, 12.5 is equals to what? Let's say yung naisip mong x, boy, is 5. Ay, hindi. 4 na lang. Sige. 4. Tapos, 4 squared plus 1 plus ln of 4 squared plus 1 plus 4. So, 12.5 is equals to what? Ano yan? Lagay nyo lang sa calculator nyo yan, guys. Wait lang, no? Susulat ko lang. $18.5871. So, 8.587 na. Wait lang, double check ko lang. X squared plus L by x squared. 4. So, naisip mong value, guys, at x equals sa 4, guys. So, ang lumabas na results is 18. Which is malayo sa 12.5. So, ibig sabihin, hindi siya equal. So, isip ka pa ng isa na dapat is mag-equal sa 12.5. So, naisip mo, 4. Siyempre, dapat bababain mo yan. Isipin mo, 3. Pag nilagay mo dito, guys, 3, tas dito, 3. Oh, wait lang, no? Pagkita ko. Nilagay nyo dito, 3, dito, 3, dito, 3, tas dito, 3. Anong lalabas na result dyan? 11.30. So, which is malapit pa. So, anong gagawin mo sa 3? Anong gagawin mo sa 3? Isip ka na naman ng panibago na kung saan is dapat mataas lang ng konti sa 3. So, 3.183 yung naisip mo. Yan. Calc 3.183. So, anong lumabas? At 3.183 is 12.495. So, 12.495 is approximately 12.5. So, ibig sabihin yung x mo dapat is 3.183. So, sana naintindihan mo, boy. So, wait lang. Hinahanap ko. Kayong paprito. Eto. Eto yan, di ba? Y prime is equals daw sa x. Equals daw sa x, which is 3.183. Y double prime is equals 1. So, ibig sabihin, ang raw is what? 1 plus y prime 3.183 squared down ng 3 halves all over y double prime, which is 1. So, ang radius of curvature, boy, is wait lang. Uy! 37.139, boy. Meter. So, yan ay radius of curvature mo, boy. Wait lang, boy, no? Nagloko. Ito. Wait lang. Determine its speed. Its speed, boy, yung final velocity. Wait lang. Initial kasi to eh.
Di ba, tinuran ko na kayo paano mag-guess if it is initial or final or, di ba? So, dapat tingnan nyo muna sa mga formulang ito, guys. Di ba, titingnan nyo muna dapat sa mga formulang yan. So, ibig sabihin, yung saan na yun? Ito, 1 meter per seconds, guys, is what? BI lang yan. Gets? So, ibig sabihin, yung BF natin is what? Is equals to VI plus AT. VF is equals to VI is 1 plus A. Ano yung A natin? Ito, 0.1. 0.1. Tapos, yung T natin is what? 5 seconds, boy. Ito, 5 seconds. So, madaling salita, ang BF natin is what? 1.5 meter per seconds, boy. Yan yung BF natin, boy. So, meron na tayong BF, 1.5. Kaso, yung inaanap pa natin sa problem is what? The acceleration. So, ibig sabihin, total acceleration yan. Yung AN is V squared all over rho. Ang B squared is 1.5. Tapos, squared is 37.139. So, 1.5 squared over 37.139 is 0.061, di ba? Meter per second squared. That is the AN. Ano yung AT mo, boy? Yung AT mo, given sa problem, yun yung rate na kung saan tumutulong siya sa velocity. Ito yan, 0.1 ito. 0.1. So, acceleration formula, AN squared over AT squared, 0.1 squared plus 80, 0.061 squared. Ano to, boy? Anong sagot natin dito, parts? 0.117 meter per second squared. So, ito na yung final answer natin, guys, for the acceleration. Well, the velocity, acceleration. Tapos yung velocity, ito, 1.5 meter per second. That is the velocity. So, sana, guys, naiintindihan nyo, guys. So, that's all, guys. Thank you for watching. See you and God bless, guys. So, sana naiintindihan nyo. Focus na lang kayo sa mga basic. Kung nyo napaka-focus yung IBP. So, ito lang, guys. So, thank you. So, last review. Pag sinabing curve, yung normal is nasa loob. Tapos, yung AT is laging tangent sa velocity. Gets? Tapos, yung A natin, which is the total acceleration, nasa gitna lang siya ng AT at AN. AN for the towards the curve, AT tangent to the velocity, then A, center lang siya ng AT at AN, nasa gitna. So that's all, guys. Thank you for watching. See you and God bless. Peace out, baby.